Para kanino ba ang batas na Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, pang minamahal ko mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa Reaction Movie Rata po. Okay, siyempre binabati din po natin pala ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, pag-usapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan, ito pong namataan, nakita o nasaksihan po ng ating mga kababayan dyan po sa Palawan. Pero bago ang lahat, gusto ko muna pong sa mga hindi nakakaalam o sa mga nakalimot na, nito mga nakaraang buwan o itong nakaraang taon pala, nabalitaan po natin na maliban po sa West Philippine Sea na inaangkin po ng bansang China, ay sinabi rin nila o nagpahayag din sila na maging ang Palawan ay kanila o sa kanila na. So yun po yung lumabas po sa mga pahayagan sa balita na diniklara po ng bansang China na hindi lamang West Philippine Sea ang sa kanila o pagmamayari nila. Mismong ang Palawan ay diniklara nilang kanila. Kaya kung maalala po ninyo, umalma po, nagsalita po at nagalit po mismo ang mga taga-Palawan. So ngayon, marami po nagtanong, paano nangyari na ang Palawan ay naging sa bansang China? Samantalang, kung titignan po ninyo dito sa ating screen, parte po siya ng ating, o yung Palawan ay parte po ng ating bansa. No? Ilang milyong taon na, kung ang mundo mang ito ay milyon ng taon na mundo, no? Milyong taon na ang Palawan ay kadugtong kasama parte ng bansang Pilipinas. Pero bakit ba sinabi ng bansang China na ang Palawan ay kanila? Simple lang po yan. Kung uunawain po ninyo, simple lang po. Noong panahon po na isiniwalat ni Roque yung tungkol po sa secret agreement ni Xi Jinping maging ni Rodrigo Roa Duterte na ngayon po ay nasa dahig na, doon sa secret agreement na sinasabi po ni Roque, naniniwala po ko na hindi lamang po yung West Philippine Sea ang ibinenta ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang China, kundi pati yung Palawan na kung saan kilala, sikat na tourist spot. Dahil alam naman natin, pag sinabing Palawan, may mga lugar po dyan na talagang masasabi mong napakaganda. Isa na dyan yung kilalang maraming mga buhaya. So ngayon, sa mga Pilipino, kung kayo po ang tatanungin ko, sa tingin nyo ba tama ang aking palagay o aking sinasabi na maliban sa West Philippine Sea na inangkin na ng tuluyan ng bansang China, ay maaaring isa din sa ibinenta ni Rodrigo Roa Duterte ng mga panahon niya ay ang Palawan. Kasi hindi po magsasabi ng gano'n o maglalakas loob na magsalita ang bansang China kung hindi ibinenta ng dating administrasyon yung lugar na yan o yung Palawan. Wala naman pong iba na naging kausap o nakipag-usap o nagkaroon ng secret agreement sa bansang China kundi si Rodrigo Roa Duterte lamang po. So, naniniwala ako na kaya nagdeklara ang bansang China na ang Palawan ay sa kanila na
dahil sa ibinenta po yan ng nakaraang administrasyon. So dito mga nakaraang araw, may lumabas po sa social media. May mga napanood po tayong video. Yan, kung titignan po ninyo, may namataan po na kung di ako nagkakamali, racket na parang kung titignan mo po, parang isang bulalakaw. Pero hindi masasabing bulalakaw dahil, pero sa bagay, meron din namang bulalakaw na dumadaan, nakikita pag-araw. Pero ito, makikita nyo po. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, hindi lang po isang racket ang ipinakita ng bansang China na pinasabog nila sa himpapawid sa malapit sa lugar ng Palawan. So ngayon, anong ibig sabihin nun? Bakit nila ginawa yon? Samantalang kung titignan po natin, kung aalamin po natin ang batas, yung international law, kung titignan po natin, bubusisihin po natin, pag-aaralan natin, bawal po yun. Bawal po yun. Yun ay isang pagpapakita na parabagang gustong sabihin ng bansang China na kapag ang mga Pilipino na siyang tunay na nagmamayari ng lugar na yan o ng Palawan ay hindi umalis, kumbaga sa baril, parang nagwa-warning shot po sila. Tinatakot nila, sige, eto, ganito kalakas yung racket namin. Kapag hindi kayo umalis dyan sa lupa na yan na nabili na namin sa nakaraang administrasyon, hindi na namin sa taas papuputokin yung racket na yan, kundi mismong sa lugar na ninyo. So para sa akin, base sa aking pagkabasa, sa aking pag-aanalisa, yan po yung gustong ipabatid o hihatid na mensahe ng bansang China sa ating mga kababayan dyan sa Palawan. So ngayon, sa ginawang pagbenta ni Rodrigo Roa Duterte sa lupain ng ating mga kababayan dyan sa Palawan, sino ngayon ang kawawa? Balita ko, may mga supporters si Rodrigo Roa Duterte dyan sa Palawan. Kawawa naman kayo. Sinuportahan niyo pa rin, pati mga aso niya. Pero tingnan nyo ngayon. Diba? Tingnan nyo ngayon, wala kayong kaalam-alam na, o sa bagay, si Panelo na rin na nagsabi na kaya lang naman nanalo yung mga aso ni Rodrigo Roa Duterte, kaya lang naman nanalo si Sara, o kaya lang naman nanalo yung maraming sumusuporta na DDS kay Sara dahil mga bulag. Si Panelo na po mismo nagsabi niyan na kaya lamang nanalo yung PDP dahil maraming mga bulag. Nanggaling po yan kay Panelo, o baka sabihin nyo, naninira na naman. Ito, pakinggan ninyo. Kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country talagang maraming I'm sorry to say, malinaw yan. Kaya huwag yung sabihin, naninira lang. Ayun na nga, sinasampal ko na nga sa inyo yung ebidensya. Diba? So ngayon, kawawa po ang ating bansa. Hindi natin alam kung ano-ano pa na lugar ang binenta po ni Rodrigo Roa Duterte. Pero sa aking pagkakaalam, hindi lamang ang West Philippine Sea, Palawan, ang ibinenta ni Rodrigo Roa Duterte kay Xi Jinping. Kaya siya nakapag-uwi ng bilyong-bilyong dolyar nung siya po ay nakipag-usap o nagkaroon ng secret agreement kay Xi Jinping. Naalala ninyo? Nagbigay ang bansang China ng bilyong-bilyong dolyar na hindi alam kung bakit at ano ang dahilan. Diba? So, ngayon lumalabas na yung sagot doon sa mga tanong natin noon na bakit binigyan siya ng daan-daang bilyong dolyar ng bansang China. Ano ang dahilan? Diba? Hindi naman utang. Pero magulat ka, bakit binigyan ng gano'n samantalang, diba, may kalapit na bansa ang China, ang Taiwan, na mas kailangan nilang tulungan.
O, di ba? Pero bakit ang bansang ito, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, ang binigyan? Kung maalala ninyo, pagkatapos na nagbigay ang bansang China, o si Xi Jinping, ng daan-daang bilyon dolyar kay Duterte, doon na po nagsimula na halos lahat ng Chino, may papeles man at wala, nakakapasok dito ng libre. Nakakapasok dito nang walang kahit anong pag-iimbestiga. Na kung saan nagiging taguan pa nga ito ng mga pusakal na kriminal, mga wanted sa bansang China. At naging area, kumbaga naging lungga ng mga ipinagbabawal na sugal katulad ng pogo o lahat ng mga masasamang gawain katulad ng scam, sex den, etc. So maliban pala doon, at ako naniniwala ko kasama sa agreement nila yon. Sige, bibigyan namin kayo ng 100 billion kapalit ng ganito. Naniniwala ko na hindi lang 10 agreement ang nabuo, o hindi lang 2 o 3 lupain o area na sakop ng bansang ito ang ibinenta ni Rodrigo Roa Duterte sa bansang China. Kaya yung mga panahon na yun, pagkatapos na siya umuwi galing sa China, parang sa pamamagitan ng kanyang joke di umano, ay unti-unti niyang inihikayat ang taong bayan na maging probinsya na lamang ang bansang ito ng bansang China, dahil malamang marami na siyang ibinenta. Diba? Marami na siyang ibinentang lupain na pagmamayari po ng ating bansa. Ngayon, yung daan-daang bilyong dolyar na yon, saan napunta? Hindi po napunta sa taong bayan yun. Kaya nga po takot na takot ang mga Duterte na matuloy yung impeachment trial na yan, na sigurado kung makikita po ng taong bayan na doon inilagay o sa mga account nila inilagay yung milyon-milyon, bilyon-bilyong pera na mula sa kanilang mga monkey business. Diba? So ngayon, balik tayo sa Palawan. Nakakaawa po ang ating mga kababayan dyan sa Palawan. Wala silang kamuang-muang na sa sariling lugar nila sila ay pinapaalis na. Sa sariling lugar nila na kung saan doon sila ay pinanganak, doon na ipinanganak ang kanilang mga ninuno, ngayon ay pinapaalis na sila ng mga banyagang Chino sapagkat nabili na pala ng bansang China yung Palawan kay Rodrigo Roa Duterte. Sa nakikita ko, konting-konting na lang, konting-konting panahon na lang, lalabas ang katotohanan na kaya bigla na lamang inaangkin ng bansang China ang Palawan dahil sa ibinenta nga ni Rodrigo Roa Duterte yung probinsyang yan noong panahon na siya ay presidente pa. Kaya minamadali ni Sara ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa totoo lang, buhay pa yung tatay niya. Maliban sa ginagamit niya yung sitwasyon ng tatay niya para makuha yung simpatya ng taong bayan, minamadali talaga ni Sara na mamatay yung tatay niya para nang sa ganun, pagdating ng 2028, makuha niya yung karamihang boto ng mga Pilipino. Para nang sa ganun, maisagawa o may pagpatuloy ni Sara yung pinag-usapan ni Xi Jinping o ng bansang China sa tatay niya. Naniniwala ako, pag si Sara ang naging Pangulo, wala nang kahirap-hirap na makukuha ng bansang China ang Palawan. Wala nang kahirap-hirap na makukuha ng bansang China ang West Philippine Sea na ipinaglalaban naman ngayon ng ating mahal na Pangulo. Kaya mag-isip kayo mga kababayan, mag-isip kayo. Tingnan nyo yung kapangahasan, tingnan nyo yung ginagawang kababuyan, pananakot ngayon ng bansang China. Wala tayong kaalam-alam sa naging usapan ni Rodrigo Roa Duterte at ng bansang China. Magugulat na lang tayo. Baka maging ang Metro Manila, ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang taon na lang, magdeklara ang bansang China. Amin yan.
ibinenta yan ni Rodrigo Roa sa amin nung siya ay buhay pa. Kaya nga minamadali nila na patayin na si Duterte para, di ba? Para gamitin si Duterte ng bansang China na, ito, binenta niya, ganito, ganyan, binenta niya. Ibalik nyo para tumigil kami. Ibalik nyo yung pera na binigay namin sa kanya. So, mangyayari yan, tayo ang magbabayad doon sa ibinigay ng China kay Rodrigo Roa Duterte. Pero anong sabi ni Rodrigo Roa Duterte? Wala kayong babayaran ni piso sa mga inutang ko o sa mga monkey business ko. Wala daw ni piso. Walang babayaran. Siguro, iniisip ni Rodrigo Roa Duterte, hindi na kayo magbabayad. Dahil pag hindi kayo nagbayad, papatayin kayo ng bansang China. Uubusin kayo. Kaya siguro ganun ang sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin, hindi natin alam na ginawa na pala tayong pampain ni Rodrigo Roa Duterte sa mga buhaya, sa mga pating na kung saan ay nananakop ngayon sa ating bansa. So, sa totoo lang, kaawa-awa po ang ating bansa dahil nagkaroon po tayo ng isang Pangulo o dating Pangulo na talagang masasabi mong malademonyo ang pag-iisip. So, sa mga taga-Palawan, ang mensahe pa lamang po, manalangin po kayo at huwag po kayo matatakot. Ipaglaban natin ang sa sariling atin, ipaglaban natin ang tama at huwag nating hayaan na sakupin tayo ng sino man. No? So muli po, tuloy po nung sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ng mamahala sa ating inang bayan. Maraming salamat po.